So, last time our topic is about representing function at na-discuss natin yung ating mapping at graph. Now, this time, kailangan natin i-discuss kung ano pa yung type ng function which is vertical line test. Ito yung sa graph. So, sa graph, kailangan daw nating malaman how to determine function by using the vertical line test. So, vertical line test, a graph of mathematical relation is a function if any vertical line drawn passing through the graph intersect the graph at exactly the point. So, ibig sabihin nito, yung ating vertical line test, kung meron tayong graph dito sa letter A, kung meron tayong graph, mapapansin natin, kung itong graph ng parabola na to, nag-intersect tayo, yung tinatawag nating vertical line test, ihuhulog natin doon sa may parabola na yon. Para ma-determine daw nating function siya, kailangan daw malaman natin na isa lang yung isa lang yung tumama doon sa ating parabola, isang point lang. Since isa lang yung tumama dyan sa part na yan, so ibig sabihin, it is a function. Kasi ang sabi nga, na-determine natin yung function kapag yung isang element ng x ay magkaroon lang ng element na isa rin sa y. So, ang letter A, meron siyang hinulog na vertical line test na nagkaroon lang siya ng intersection ng 1 ng x and y. So, dito naman sa B, meron tayong graph na parabola din. Pero yung parabola na yun, to the right. So, once na naglagay tayo ng vertical line test, naghulog tayo, magkakaroon ng dalawang point na tatama doon sa parabola. So, ibig sabihin, yung point na yun, madidetermine natin yung x at y. Yung x and y dito at x and y dito is magkakaroon ng dalawa. So, ibig sabihin, hindi siya pwedeng sabihin function. Kasi ang function, ang sabi nga, dapat daw meron ka lang isang x at isang y. So, not function siya. So, in letter C, so meron tayong ganitong graph kung saan meron siyang sa quadrant 1 at quadrant 3. So, kung maglalagay naman tayo ng vertical line, maghuhulog tayo ng vertical line test. Isa pa rin ang tatamaan niya, isang x at isang y pa rin. Kahit ulitin mo, kahit maglagay ka rito, maglagay ka dito, it's only 1 x and y lang din yan. So, that's why ito po ay function. So, in letter D naman, itong graph natin, meron siyang ganyan. So, ibig sabihin, dito sa graph na to, nung naglagay tayo ng vertical line, kahit pa sabihin dalawa yung graph na nakalagay ng ganyan, isa lang yung tinamaan na x and y. Kaya masasabi nating function siya. So, there is one element of x in terms of y. So, next na magdi-determine ng representing function ay yung equation. So, meron na tayong tatlo, the ordered pairs, the mapping, the graph. At yung graph ay ginamitan natin ng vertical line test. Ngayon, punta naman tayo sa equation. So, ito rin yung pwedeng mag-represent as function. Kasi, in this example, itong equation number 1, y is equals to 2x plus 5. So, ibig sabihin, itong y na to is equal to 2x plus 5. Pwede siyang mag-determine ng function. Kung saan makakukuha natin dito yung x at yung y. So, papunta na tayo dito sa pagsosolve.
kung saan i-determine na natin how to get the x and how to get the y. So, in example number 2, this is one example of f of function kasi itong f of x na to in higher mathematics, pwede natin gamitin na f of x. So, yan din yung ating y. So, ginawa ko lang f of x. Tapos, rational function to. So, ang given natin ay x plus 5 over 3. Kung saan, kaya na natin makuha yung value ng x at yung value ng y. So, in next video natin, alamin naman natin how to solve the value of x and y dito sa equation. So, recall lang natin, in representing function, para malaman natin na function siya, there is one element of x in terms of y. So, ibig sabihin, kailangan magkaroon ka lang daw ng isang value ng x at isang value ng y. Doon sa mapping, pwede nating ma-determine na function kapag yung mapping natin, mag-connect lang siya doon sa isang x at y. So, ibig sabihin, hindi pwedeng magdalawa si value ng x na magko-connect sa value ng y. And then, doon naman sa graph, by using the vertical line test, kapag nag-intersect tayo at pag nagulog tayo ng vertical line test, kailangan isa lang din ang mag-connect na x and y para malaman natin kung function siya. Tapos, doon naman sa ordered pairs, kailangan yung element ng x natin at element ng y natin ay tig-isa lang din. So, hindi pwedeng maulit si value ng x at sa value ng y. At ang next natin ay yung equation. So, open ko lang yung equation, ay yung next example.